Nagsimula ako maglaro ng mga horror games, first time in my life, and hindi siya masaya. Pero gagawin pa rin natin at kumuha ko ng 4 na Filipino horror games na lalaroin natin at irarank according dito sa tier list na to. Pisting yawa, ang galing, naihi ako. Paiyak na ako, help. Katakot pero kinaya pa. Pwede na, nangilabot ako at nakatulog ako. Casa Caballero. Isang laro tungkol sa Filipino folktale at tikbalang. Half horse, half human. Horse face, human body, horse dick. Nagsimula yung laro sa isang car park at mag-i-explore lang muna tayo for now. No trespassing. Pero syempre, Roxy. Ganda pre. Kung sino man gumawa na to. Very, very nice. Filipino-based game pa siya. Ang a-assume ko, ito yung Casa Caballero. Saan minumulto? Real talk, para talaga tayo papasok. May nakalimutan ba akong kunin? Nasusi? Or something? Anong sabihin ko? So naligaw tayo. They change it. Do I need to change it to like English or something? Putik yan. Sorry guys, lang pala ako. Dito lang pala yung susi. Tingin tayo sa right. And makita natin dito yung susi. Amazing! Mukhang ilang taon ng aban. So, yung Casa Caballero key, nasa atin na. Gawin natin yung susi. And, nakapasok na tayo. Let's go. Naturally, sa mga larong ito, iniikot-ikot muna natin lahat. Bawat kwarto, bawat CR, bawat kitchen, every crevice. Pagtapos ay nakita natin itong isang napakagandang barrel na magagamit natin later on. Until finally, nakapasok tayo sa isang kwarto kung nasa nandun yung dalawang tropa natin, si June at si Mike, na parehas nireregla. Si Mike ata nasa first 2 days siya ng mens niya kasi medyo malala yung bleeding. Uy! June? June! June, uy. Uy, andito ka pala. Tara, kain June, tayo. okay ka lang? Upo ka dyan. Ano, may kutsilyo? Okay ka lang? Rest na tayo dito. Masama kutob ko sa lugar na to. Oo nga, Asan si June. Mike? Dun. Gagi ka, Mike! Ginawa mo kay Mike, pre! Alay ko sana sa kanya. Kaso, ayaw pa rin niya ako palayain. Baka, Kailangan ko ng isang araw. Oy, June! June, may baril ako. Let's talk about this, June. June. I don't wanna kill you. Arigo! Immortal ba tong si June? Ay, wala na akong bahala, pre. Wala na akong bahala. Ano gagawin ko? Star key. Gamit yung star key na yun, bumaba tayo at binuksan natin yung pintuan para makuha natin yung isa sa mga statues. Yan mo sa akin. Mahina lang ako na humaling na sa sugal si Felipe, sugal hindi ko naliwan tanongin siya. No. Dahil hindi natin suot yung glasses natin nun, syempre hindi ko nakita. Bulag. Alam mo, kahit Pilipino ka, hindi mo talaga maintindihan yung mga yun kasi wala naman talagang book. Or merong book pero saka nakita ng Pilipino na tuloy-tuloy yung Tagalog. Ang dami kong Tagalog words na hindi ko alam hanggang ngayon. So kaya sobrang common ng Taglish dito para alam mo yun, mas madaling makapag-usap sa mga tao. Tapos sniper. Gamit yung same star key, binuksan natin ang isang kitchen kung saan tayo mag-cook ng isang tikbalang poison. Statue. Wait. 4 na statue natin. Meron tayong horse head, chicken head, Carabao statue, and pig head. Yun na yung last statue natin. So gamit yung 4 na statue na nakuha natin, magsasolve na naman tayo ng puzzle. Na hindi ako gumamit ng ChatGPT, promise on my mom. So slot 1 heavier than the one in slot 4. So yung pig head statue. Pagtapos natin matapos yung puzzle, all me. Walang tulong. Nakuha natin yung pangatlong cube na kailangan natin para mamaya. Ano yun? Asan? Sa piano? Asan siya? Okay, so
Ano yung code? Malaya. Gamit yung Gamit yung kids flashcards, nahanap natin yung code para sa Malaya. At nakapasok na tayo sa underground bunker. Okay, may bolt cutters na tayo. Ayun, bolt cutters. Dilim. Tao ba yan? Ano ko? Makapatan mushroom. Please. Check the corners. Dito natin una nakita si Kuya Tikbalang, standing at 7'5", black, gorgeous hair with a 7-inch BB. Buhay pa ako. Bra. Yes! Tapos natin makalaya kay Tall, Dark, and Handsome, ginamit natin bolt cutters para makalabas. Dito ay nakuha natin yung master's bedroom key at pumasok na tayo. Patay na ba yan? Pagpasok natin, na-disturba natin yung tulog ni Queen Cheryl. Sorry. Pero suot-suot niya yung talisman na kailangan natin para sa tikbalang. So, we had to do what we had to do. Wala na akong bala, pre. Yun. Wait lang. Pareload. Nice. Agimat. Gamit yung agimat, ginabayan tayo papunta sa balete tree para kunin yung flower. Ang last ingredient para sa tikbalang poison. Manok na lang kailangan natin. Pagtapos ay bumalik tayo dun sa mga bahay sa una at ginamit natin yung bolt cutters natin para makapasok dun sa chicken farm. Dito ay nakita at pinatay natin si Chicken Little. Ang kinakailangan natin para sa chicken poison. Siyempre, na-miss tayo ni Tall, Dark, and Handsome kaya binisita ulit tayo. Poison chicken. Ginawa nating lason si Chicken Little at iniwan natin siya sa isang lalagyanan. Ngayon, ayabangan natin si Tall, Dark, and Handsome para kainin niya at manghina siya. Let's go. Bang! Shoot! Kala mo tapos na, no? Hindi, matalino tayo. Ang naman ito. Mabilis siya. Die. Yes, boy. After nating pagdudugdugin si Tall, Dark, and Handsome, hindi na nating mapigilan kaya nakawakan na natin yung buhok niya. Siyempre, nagalit siya. Kaya, yun pala, gusto pala ni Tall, Dark, and Handsome yung ginaganon-ganon natin yung buhok niya. Kaya, in-invite tayo sa bahay niya. Oh, pre, pinatay ko na yun. Doon na nagtapos yung laro. Sabi ni ChatGPT, open ending daw siya. Kaya nasa naglalaro na yung interpretation niya ng ending. Ito yung isa sa mga pinakamagandang horror games na nalaro ko and sobrang ganda ng graphics, ng mechanics at ng mismong gameplay. Pero irarank natin siya based sa kung gano'n nakakata. After a while, nawawala na yung scare factor, lalo na yung tikbalang. So ilalagay ko na to sa katakot pero kinaya pa. Obsessed Night Shift. So, hindi naman talaga ito Filipino game, Indonesian game siya, pero magkapit-bayan naman tayo and same vibes naman yung binibigay natin, kaya nilagay ko na rin to sa listahan. Nagsimula yung laro, pinaghuhugas tayo, and nagutom yung nanay natin, kaya lulutuan natin siya ng fried egg with rice. Ayan, luto na yung itlog. Mama, medicine. Ito na
Tapos natin bigyan ng gamot yung nanay natin, inaantok na rin tayo. Kaya sinara na natin yung pintuan at humiga na tayo para matulog. Ito tayo pagising-gising. Habang natutulog tayo, biglang bumukas yung pintuan ni Mama. Ano kayang ginagawa niya? Sino yan sa pintuan ko? Sino yan? Ba't wala ka sa kwarto mo eh? Mama? So yun na nga yung mama natin nagkakamot ng ulo sa dilim. Ba't ka nakatayo dyan? Late na. Tulog ka na. Ha? Okay ka lang? Mama? Okay ka lang, Mama? Ma? Oh! Oh! Sino yun? Sino yun? Naligo ako muna, pantanggal ng stress. Tapos pumunta na ako ng school. After nun, umuwi na ako. Tapos ito yung nangyari. 10:40 PM. Okay, tapos na yung school natin. Nakauwi na tayo. Late naman natin umuwi. Putik, 5 AM tayo gumising. Okay, 5 AM tayo gumising. Nakauwi tayo 10:30 PM. Buong araw kayo nasa school. Parang wala ka ng outside life. Tignan natin dito. Ayan. Ay! Puta! So habang naggagawaing bahay tayo, binisita tayo ng tropa ng tatay natin para bigyan tayo ng trabaho at makapag-ipon tayo para sa gamot ng nanay natin. Bait natin. Ba't nasa basurahan naman yung fried rice natin? Nasa garbage bag. Hindi ba pwedeng nasa Tupperware? Diba? Dilim naman. Nakapagluto ka na ba ng fried rice? Yes po, dito. Nakapagluto na po ako sa bahay. So ngayon, trabahador na tayo sa isang fried rice business. Tayo yung tagaluto. So, binigyan tayo ng training ni Tito nung first day natin. Tapos after nun, bahala na tayo sa buhay natin. Wala ka bang ilaw dito, kuya? Ang dilim. Pisting yawa. Kuya. Yun. Naka-flashlight ako habang nagluluto eh. Di ba tapos na to? Ay, turuan mo ako anong gagawin ko. Paano ko imimixan mo? Di mo naman ako binigyan ng spoon. Ano? Alis na nga ako. I quit! Oh. Oy, kalma lang. Isa-isa lang. Oy. Saan ka pupunta? Wait lang, nauna yung isang bata doon. Ba't ka nakag-siskat ng Lena? Ito muna yung kukunin natin. Kaya. Anak mo, anak. Salamat. Okay, ingat po kayo. Ingat ka, Bugoy. Bugoy, nanay mo, iniwan ka na. Oy, sinanay mo, iniwan ka na. Sinyawa ka. So, nagluluto lang tayo as usual. Pero may isa tayong customer na nakakaiba. At this point, dito ko lang nalaman na babae pala tayo. Ganito pala feeling landi eh. Okay, ayan na yun sa'yo. Salamat! May sasabihin ka ba? Ay po. Landi. Ano ba kuya? Babae pala tayo. Hindi ko malaman. Mga tayong lolo nung una eh. Kuya, may discount ka pagbalik mo. Pagtapos tayong iwan ni Crush, may kakaibang lalaki na naman ang pumunta sa stall natin. Ito naman, binastos. Oy! Nagawa mo pre, bastos. Upakan ko to eh. Bastos ang Oy, yung in-order mo. Anong gagawin ko dito? Tapos na yung shift natin, kaya nagwawalis-walis na lang tayo before tayong umuwi. Pero may bastos na naman na tinititigan lang tayo habang naglilinis. Pero syempre, as an independent woman, i-confront natin to. Hindi pwedeng ganito. Kuya! Ano gusto mo? Ha? Naka-face mask. Pagtapos natin gawin yung brave act na yun, shout out to all the women who gets harassed. I feel you. Jokes aside, maling-mali to and dapat mataas yung respeto natin towards women. Uuwi na tayo kasi pagod na tayo at andumi na natin. Puno na tayo ng itlog and kanin. Kaya maliligo na rin tayo. Parang bathtub pala to, social.
sige. Sorry. Ayan. Mama mo lang naman nandyan. Pagtapos nating maligo, yung nanay natin, pinaglulutuan na tayo. That's great. What could go wrong? Oy, mama! Ma, ba't di ka pa natutulog? Hindi ba anak? Inaantay kita mag-uwi. May gusto akong pag-usapan. Kasi medyo okay na yung pakiramdam ko. Pwede ka nang mag-quit sa trabaho mo. Keep working. Keep working, bro. Hell yes. Alam mo, for the sake of it, para sa mama natin, tumigil na tayo. Oh, shit. Ang creepy mo. Sorry na, hindi magtrabaho ka na. Mama, nasa harapan mo lang sa... Turns out, patay na pala yung nanay natin. Crazy. What a plot twist. So, nabitin ako and ayoko ng ending na yun. Kaya, nag-reset ako para hanapin yung isa pang ending. Merong lalaki katabi ng shop mo, nakatayo lang dun sa likod sa backdoor. Dito, nakatayo. Uy! Pisting yaw. Sino ka, ay? Anong gusto mo? Uy! So, yun na nga yung stalker natin. Di man lang tayo kinausap, tinakbuhan lang tayo. Kaya, pass na tayo dyan. Type natin yung mga yung confident voice. Yung kaya magdala ng conversation. Sleep, brah. Dilim. Gagi, may kumakatok. Pre, nabanggit ko na type ko yung mga persistent voice. Pero hindi naman yung susundan ako sa bahay ko, men. Kakaiba na yan, pre. Uy, gagi ka. Nalock ko ba to? Hindi ko ata nalock. Hello? Sino ka? Ito ba yung stalker natin kanina? Anong ginagawa mo dito? Victor! Kalma, kalma. Stop. Stop. Ayun, no. Guys, kung may stalker kayo, dapat at least pogi. Tingnan nyo ako. Mala Daniel Padilla yung akin. Not gonna lie. May jura si Victor. Victor! Wala na, patay na tayo. Fuck, we're dead. Oh! Uy, tito! Oh, wala, ano nangyari? Oh, shit! Gagi, may moves! Ay, nagawa ro, parang si Goku. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sobrang ganda ng laro to. Ang ganda ng plot twist, ng storyline mismo. And mas nakakatakot siya dahil ang realistic na nangyayari. Posibleng mangyari lahat ng nangyari sa laro in real life. So dahil dito, ilalagay ko siya sa katakot pero kinaya pa. PisoNet. Alam nyo kung ano isang PisoNet or com shop. Pilipino ka ba talaga kung hindi ka pa napasok sa isang com shop para maglaro or magpa-print or kung ano man? What better horror game kundi sa loob ng isang com shop, one of the core places sa Pilipinas. Sinimulan ko yung laro bilang isang receptionist nagbabantay ng mga bata. Asa na si Jeff? Medyo nagiging late na. May dilim na. Saan si Jeff? To be fair, ang social ng ano na to, ng PisoNet na to, may aircon. Sa lahat ng mga com shop na pinuntahan ko, iinit. Meron pa nga dun, mga nakaubad yung mga bata. Mga asim. Isa na rin ako dun. Dumating na yung boss ko, tapos na yung ship ko, kaya pinapalinis na lang tayo at pinapalis na tayo. Oh my God! Dragon City! Kuya! Childhood ko to, Dragon City. Ever since grade 1 ako, naglalaro na ako ng Dragon City. Uy, may Tetris pa dito. May ka 1v1 si Kuya. Ito, ano ginagawa nito? Nagpe-Facebook. Parang iba akong nakita kanina, parang may bold eh. Business was slow today. Mga nasa school, pre.
Medyo mahina yung business ngayon, men. Kaya maaga tayo nagligpit at naglinis. Pero bago tayo umuwi, nagkabit tayo ng isa pang unit sa table 5 para more customers. Pagtapos doon, binisita tayo ng isang batang napaka-bastos. Tatanong ka pa kung bakit. Bakit walang tao dito? Siyempre, walang PC. Basic. Uy, may bata. Ay, kaya may bata. Sino ka? Sino ka? Pre, kinakausap ka na maayos. Ba't naman ganyan yung sagot mo? Wow. Oh, God. Ba't nag-block? So malilate yung boss natin ng onte, kaya mag-overtime din tayo ng onte. Pero ang weird kasi sinasabi ng computer natin na nakabukas yung unit 5. At di naman. Hey, scary. Dami naman tao dito. Pre, sino bang matatakot kung marami? Hey, put... Alam mo, magpamassage na lang tayo, pre. Huh? Weird naman. PC5 is on. This can't be right. Hindi naman bukas. Ay, mga ate sir, may bata dong umiiyak. Baka naman gusto niyong kausapin, no? Bata, okay ka lang? Asan yung magulang mo? I swear, pag wala akong kasama dito. Okay. Pagtapos natin makita yung umiiyak na bata na yon, mag-iisip ka, as a normal human being, magkikwit ka ng trabaho mo, hindi ba? Pero hindi, matalino tayo. Nagstay tayo, kinausap pa natin. May, sarap mo ano eh. Okay, be brave. Be brave. I can do this. Kung kailan walang tao, pre. Bakit ngayon pa? Dito ako! Pakita mo sarili mo! Ay, sibal. May flashlight pa tayo at least? Good job. I am so proud of you. Oh. Pre, gusto lang kitang tulungan. Ay. Authorities suspect foul play. Shop owner under investigation. Tapos na ako magbasa. Palasin niyo na ako. Ayoko na dito. Hello? Ito yung pinaka-creative at nakakatakot na jumpscare. Pumalakpak sa mukha mo. Ibig sabihin yung ulo ng multo nasa likod mo lang, nandito lang. Kasi pagpapalakpak ka sana, alam mo yun, nandito yung... Gigets nyo ba? Ang ikli lang ng laro at sobrang liit lang ng kwarto na pinaglaruan mo. Pero sobrang galing pa rin nalang gumamit ng mga jumpscare factors. Lalo na yung dulo, grabe yun, men. Di lahat mag-aagi sa akin, pero ilalagay ko to sa pisting yawa ang galing na ihiya ko. Apunan. Ito ang pinakasikat na Filipino game kasi lumabas na to sa Pilipinas at nilalaro ng sobrang dami. Nagsimula yung laro, gumising tayo at tinatawag tayo ni mama para kumain na. Nico, gising ka na, Nico. Nico, gising na. Ayun, tuyo! Bro, I love tuyo so much. Siyempre na eh. Kaaral talaga ako na maayos. Hindi yung puro landi at barkada lang buong araw na intindihan mo?
9 naman, para namang kaya kong lumandi. So yung maikling summary is bumalik yung illegal na organization na nangangalang pay to kill. So ito yung mga binabayaran mo para pumatay ng tao. At syempre, delikado to. So, binabayan lang tayo ng magulang natin na mag-ingat habang nagbebenta tayo ng ating balot. Tulog na kayo, may bing. Good night, guys. Sinetap na natin yung stall natin at ngayon nagbebenta na tayo ng balot. Hustle. Balot! Balot, Balot! balot chicharon, Balot chicharon! balot chicharon, Balot! balot. Bakit nakakatawa yung pagkasabi niya? Pabili nga po ng isang balot at isang chicharon. Kumakang talaga. Ayan, balot chicharon na yan. 20! Grabe, Oo mura nga naman. pala. Ano nga pala ginagawa mo dito? Anong klaseng tak? Pabili nga ng May kamukhang artista to. pabili pala ng pabili nung Ano? Pare ko, dalawa lang yung binibenta ko. Bakit ang tagal mong mag-decide? mas marunong ka pa sa customer. Ano ba yung binibili mo? Yung na lang, isang balut Ah. at 3 chicharon. Ayan. Putik, naubos na. Kinukuha ko pa yung business permit ko, kaya legal ako dito. Di naman dahil sa pinapaalis ka. Mag-iingat ka lang. Okay. Noted. Hindi mo nga ginamit yung sus mo, pre. Balot. Pisting yawa! Ang daming weirdo ngayon, Pisting yawa. Untong matandang to, pre. Tinakot mo ako. nagulat kita. Gusto ko lang naman bumili ng balot at chicharon. Oo na. Wala na kaming chicharon, Lola. Baka bukas na lang. Hala, di ko naabutan yung chicharon, yung paborito ko. Sorry na, ala. Ano meron sa mga tao ngayon? Ish, kailangan na umuwi. Let's go. Uy! Anong ginagawa mo? Bakit ako na lang? Ang gising ka, tang, sabi ikaw ni Mami. Oh, cute. Ang cute ng batang to, pre. So, nalaman natin na illegal pala yung ginagawa natin. Wala tayong permit magbenta, kaya kukuha tayo ng permit. No worries. Oh, ito nga pala yung business permit. Tsaka nga pala, bago ka nga pala umalis, ang tagal kasi dumating nung trabahador ko. Pwede pabuhat ng mga kahon sa loob. Bayaran na lang kita. Sige boss, pinagtrabaho mo pa ako. Siyempre, may jumpscare na tong last box. Nararamdaman ko na may jumpscare dito. Bigla na lang mawawala yung... Ay! Sabi ko na. Oh, ako yung trabahador dito. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Kasi late ka, pinagtrabaho ako ng boss mo. Sabi ka na dyan. Ako na ang gagawa niyan. Isa na lang natitira, oh. Hindi pwede yun, bayad ako dito eh. Bahala ka na dyan. Ikaw magtapos yan. Kinambayad. Pre, kapal na mukha mo ah. Umuwi ka na. Ayan, makinig ka sa boss mo. Opo. Salamat, tito. Oh, ito yung 500 pesos. Ay, grabe. Itabi mo na yan para may panggastos ka sa... Grabe. O sige Legit na, ba? ingat ka. Grabe yung sweldo yan ah. Pre, yung... Parang 8-hour shift ata sa McDo. 600 lang nakakuha mo eh. Ito, wala pang... 10 minutes oh. 500 pesos na agad. Uy! Ashley. Nakuha na natin yung permit natin and pagawin natin, nagpa-family meeting sila. Natatakot na yung nanay natin na palapit na ng palapit yung illegal na organization na pay to kill. And syempre, gusto na nating umalis. So, sabi ng tatay natin, o sige, alis na tayo bukas. Pero, ubusin mo muna yung paninda mo ngayong gabi. There's a killer on the loose and pinapaubos mo sa akin yung balut. Ako dito nagbebenta ng balut. Yun na nga, nagbenta pa rin tayo nung gabing yun. At maririnig mo sa kabilang bahay, may kinakatay na.
Pag uwi ko talaga, kukurutin ko yung tatay. Gagi, sila ba yun? Wait ka. Ano ka? Ano ka ngayon, ha? Grabe, Pilipino ba to? Ba't blue eyes? Amerikanong kalbo ata ito eh. Ang pangit pa ng ngipin. Alis na ako kaya. Ay! Nakalabas siya! Nakalabas siya! Nakalabas siya! Takbo! Takbo! Bumaba tayo ng shed at hulaan nyo kung sino yung nasa loob. Ano meron dito? Uy! Tay! Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang maingay. Halika dito. Tatay pala natin to. Ang galing naman. Kung walang magawa ang mga pulis sa kasong ito, ako na lang ang tatapos. Ayan lahat ng listahan ng miyembro ng mga suspek para madali silang mahanap ng pulis. Oh. Anong ginagawa niyo dito? Gagi, ba't sila magkakasama? Dalhin sila. So yun pala, yung barangay captain natin, siya rin pala yung leader ng pay to kill. Yung leader ng mga Amerikanong kalbo. Snitch! Well. Sino ba namang mag-aakala na ang taong hindi naman papatayin, sila pa ang gumagawa ng kapahamakan ng sarili nila? Tay. Bianca. Uy! Uy! Gagi! Berto! Huwag niyo nang intindihin yun. Ang mahalaga, makaalis na tayo dito. Manang Berto! Sa likod mo. La! Si Berto namatay. Huwag! Mang Berto! Berto, Mang Berto. Hayaan nyo. Ilalabas ko kayo dito. Nyo na ako dito. Oh, Mang Berto. Bilisan nyo na. Umalis na kayo dito bago pa pagpapatayin ang pamilya nyo. Can we have a moment of silence for Mang Berto? Magtago kayong lahat. Yung mukha niya kasi nakakatawa. Tayo naman, Nico. Okay. Tatago tayo sa likod ng Yes pinto. po. Yes tayo. Pagbilang ko ng 5, pag nasa loob na sila, isasarado ko ang pinto. Tapos, barilin mo silang lahat. Kine-question ko na yung pagiging tatay nito ah. Una, iniiwan yung pamilya. Ngayon, pinapapatay yung anak. Ito kaya yung papulis natin. Pinapapatay mo ako ng tao. Handa ka na ba? Sige, kunin mo itong baril. Kaki ka. Ang laking responsibilidad to ah. 4, 5. Tira! You know, pagtay! Nabigay mo yung list sa police? Oo, tinulungan ako ni Mang Berto. Kaya maraming salamat din sa Rest kanya. in peace, Mang Berto. Kamusta din? Wait, Mang Berto! Mang Berto lives another day. Happy ending. Boy, si Mang Berto! Sobrang ganda ng kwento ng laron to. Ang galing ng plot twist, ang galing ng pagka-deliver nila ng story, and yung pacing. And Mang Berto, sobrang saya ko na buhay ka pa. Kung binabase natin sa story, 10 out of 10 to. Pero in terms of kung gaano ako natakot, ilalagay ko lang to sa pwede na nangilabot ako. Eto na yung finalist and sana nagustuhan yung lahat yan. Sabihan niyo ako kung ano mga horror games ang gusto niyo makita sa susunod na video.